Hi! Welcome, welcome! Nakaduster ang inyong peg ngayon kasi mainit. Mahaba ito hanggang pa. Kumusta tayong lahat? Sana nasa mabuting kalagayan ng all people around the world. Shout out sa aking bangles na wala ng color, na wala kumupas na. O diba? Larawang kupas. Sa mga nagtatanong pala, nagmi-message na Rosana, kumusta kayo dyan? Malayo ba kayo sa sa gulo ng India at Pakistan? Nasa boundary po ng India at Pakistan po ang gulo dito. So medyo malayo kami, nasa mga 7 to 7 hours ata kami, oo. Pero hindi pa naman namin rinig yung mga mga putok-putok. Doon sa sister-in-law ko, malapit lang sa kanila, nasa mga lang ata, mga 3 hours lang ata sa kanila, kaya rinig-rinig nila yung mga putukan doon. So, wala pa namang guys, malayo pa kami, oo. Sa gulo ng India at Pakistan. Malayo kami mga sis. Salamat sa mga nag-message, sa mga nagko-comment, kumusta na? Malayo po kami sa gulo ng India at Pakistan. So, this is it mga sis. Ongoing pa rin ang ating decision sa pagtatrabaho. Tingnan natin kung sino ang mananalo sa aming tatlo. Ako may offer. May offer ako sa ibang bansa. Si Bilal gusto pumunta ng Philippines na hindi pa naman tapos nag-aral, parang negative pa. Si Ilyas na pupunta ng Philippines na parang negative pa, hindi pa sure yung pupuntahan niya, kung kukunin ba siya, kung pupuntahin ba siya or hindi. So ayan lang guys, nasa aming tatlo yung kung sino yung unang makatrabaho. Ang naman kasi ni Bilal, gustong-gusto niya na magtrabaho, ayaw niya na mag-aral. Ang rason niya, bakit may pera ba sa pag-aaral? Sabi ko, mali yang sinasabi mo. Kung magtatrabaho ka, wala kang pinag-aralan, gusto mo ba sabihin ng amo mo, oh, punasan mo yung ihi ko, dalhin mo yung ko sa ganito, ganyan. Ganyan, pag utusan ka lang ng amo, ganyan ang gusto mo magtatrabaho. Mag-aral ka na lang. Grade 11 ka, oh. Tapusin mo na lang ng grade 12. Tapos ka. Basta nag-argue kami ni Bilal kasi gusto niya talaga na magtrabaho na. Gusto niya na. Sabi niya, oh, ako na ang pupunta ng Philippines, wag na si Papa, ako na lang. Sabi niya ganun. Gabi-gabi talaga niya yan, araw at gabi niya yung binabalik-balik sa akin. O na mama, kumusta na yung si ganito, si ganyan, nag-reply na ba? Kasi si Bilal, wala nang bisa-bisa, ticket lang yan si Bilal, may na kami, may visa na kami, mga ID. Pag gusto namin umuwi ng Pilipinas, bili lang ng ticket, tapos andun ka na. So, yun, talaga ni-renew namin yan kapag mag-e-expired para wala nang hassle kuha-kuha ng visa baka pag mag-uwi ng Pilipinas. So, ito namang Bilal, makulit. Tuwing pasok dito sa akin, ano na mama? Anong balita? Wala pa namang reply, wala pa namang maghintay ka lang. Ang hirap ng buhay sa Philippine, Bilal. Alam mo ba, ngayon, puro doon, gulo doon, puro patay doon, walang friend doon sa Pilipinas ngayon. Ako, mahirap talaga ang bansa ngayon na Pilipinas. Alam mo ba, hindi tulad dati. Sabi ko sa kanya. May mga nagsabi, tama kayo mga nagsabi sa comment section. Nababasa ko na super gulo, super hirap din ang Pilipinas. Kung mahirap man dito sa Pakistan, parang iniisip ko mas bitter dito kasi alam nyo kung bakit. Kahit mahirap ka,
walang gulo, walang away, walang krimen dito sa lugar namin, sa bukid. Napaka-peaceful dito, walang mga pangyayari na kahit ano-ano. Alam nyo guys, isa din tong pinag-iisipan ko kasi, si Myra, gustong-gustong umuwi sa Pilipinas. Sabi ko, inisip ko talaga ng how many millions of times, kahit gabi, hindi ako makakatulog. Ang daming nangyayari sa Facebook, ang dami-dami. Ngayon, hindi na kasya siguro sa balita ng mga ibalita ang mga pangyayari. Kaya yung mga tao nagbabalita, nag-share sa Facebook nila na karamihan mga babae parang pinagsamantalahan, tapos tinatapon, yung mga ganyan. Parang natatakot ako sa ganun. Parang ayoko ibuwis yung buhay ng anak ko at saka sa akin na kung paano magtrabaho ako tapos yung anak ko nag-aaral. Siguro hindi ko matanggap sa buhay ko yung yung ganun na pangyayari. Simba ko naman, knock on wood talaga, knock on cement talaga, wag nangyaring ganun. Kasi nakita ko talaga sa sa mga Facebook na ang dami kong friends sa FB, siguro more than 12,000 na. Kahit kunti lang friend mo, marami ka namang makikita na ganun na na mga pangyayari. Talagang kababaihan, mga kalalakihan, mga ganggang, mga always sanay sa mga, saksak, ginoo ko. Yung mga ganun ba nga pangyayari? Kaya sabi ko kay Bilal, siguro, wag na lang siguro ganun ang hindi na pupunta dun sa Bilal. Kasi delikado talaga, sabi kong ganun. Di bali na lang siguro ako ang ibang bansa, ako ang magtatrabaho kaysa sila yung mapahamak, yung mga ganito. Di ba yun yung natin, iniisip natin na wag na yung anak natin, bali tayo na lang, ganyan. Oo, sus ko. Si Bilal, grabe. Araw at gabi tinatanong, bakit? Pagsabihan mo, hindi makinig. Bakit may pira ba sa pag-aaral? Sabi niya ganun. Damang-dama niya talaga yung kahirapan. Sabi ko, maghintay ka. Hindi naman agad-agad na Yan, 17 ka lang. Kulang ka pa sa edad. Hindi pa fix yung edad mo. Iwan ko kung papayagan ka ba mag-travel na 17 ka pa Underage ka pa. Sabi kong ganyan. Mag-aral ka muna. Tapusin mo muna yung pag-aaral mo. Mga 1 year na lang, Ang dito sa Pakistan guys, hindi ko alam kung may TISDA ba dito, TISDA. Di ba sa atin, pag kumuha ka ng TISDA, may certificate ka na, pwede ka na makapagtrabaho sa abroad. Hindi ko dito alam kung anong dito sa Pakistan. Maganda sana after ng K-12, pag TISDA ka, kuha ka ng certificate. Sa atin, kahit kukuha ka ng certificate ng caregiver, 6 months or 1 year, pwede ka na magtrabaho sa abroad, di ba? Dito, hindi ko alam kung mayroon ba yung ganyan ditong style. Hindi ko pa alam kung mayroon ganito. Siguro, mayroon naman siguro sa bukid, sa city. Nasa bukid lang kami. Hindi ko alam yung mga pa. So, yun lang. Parang sa isip ko, di bali na siguro mahirap magsama-sama. Di bali na hikao sa buhay. Basta wala lang yung mga yung mga katulad sa pangyayari sa Pilipinas, no? Yung on time, andito, uwi yung anak mo. Yes? Ha? Ha? Salan? Takot tibon. Ayun ba yun, no? Kahit mahirap lang yung buhay mo, basta kumpleto kayo, natutulog, andyan yung mga anak mo. Kahit na hindi man lang masarap yung ulam mo, basta nandyan yung mga anak mo, nakikita mo, no? Pero tayong mga ina, iniisip pa rin natin na tuwing kakain, ay sana may trabaho ako para makapag-provide ako sa mga anak ko ng masarap na pagkain. Ganito, ganyan, yung mga pangangailangan nila. Basta ganun ang instinct natin as a mother.
Pero everything has a reason from God. Kung ano yung nangyayari sa buhay natin ngayon, kung naghirap man tayo ngayon, hindi habang buhay maghirap tayo, di ba? Andyan si God, tinatry lang tayo kung kakayanin ba natin ang mga problema na binibigay niya, ang mga pagsubok. Pero mayroong mga ibang tao talaga na hindi nakakayanan, no? Bumigay sila. Bumigay sila. So, yun. Lahat tayo may problema sa buhay. Lahat tayo may pag-asa sa buhay. Diba? Kapit lang. Huwag mawala ng pag-asa. Realize natin mga magulang na hindi kailangan ng marangyang buhay ang ipamana natin sa ating mga anak. Yung sakto lang. Kung ano lang yung kaya mo, yun lang. No? Huwag natin pangarapin yung, ay gusto ko magkaroon ng mga house and lot, mga sasakyan, mga ganito, ganyan. Huwag kang mangarap, Rosana, kasi hindi mo naman kaya yun eh. Huwag kang mangarap. Ang pangarapin mo, yung pang araw-araw lang na makaraos kayo kasi pareho kayong walang trabaho. Yun. Yun ang dapat. Pero I'm not still ano ba yun? I'm still hoping pa rin for the best of my family, for the best of my kids. I'm still hoping na makatrabaho pa rin ako. Somebody help me. Ako yan ang dinadasal ko talaga. Gabi-gabi kahit mag-isa man lang ako dito sa kwarto. Yun, nandito lang ako sa isang sulok ng kwarto, ganyan, pagising, maglinis, pag-alis ng mga bata, maglinis, pagdating ng oras, magsaing, kung anong meron dyan. Nakakabaliw dito pag hindi ka marunong hindi ka marunong magdala sa sarili mo, wala kang kausap, wala kang for 9 years, ganito yung buhay ko, ha. Aalis ang mga bata, papasok. Tapos si Elias, hindi yan ma-stay dito sa bahay. Kasi nabuboring yan siya, siguro mababaliw siya, wala siyang kausap. Kaya araw-araw pumunta yan doon sa friend niya, sa barkada niya sa tindahan. Doon sa buti na lang yung friend niya may tindahan, may uutangan, pag uwi may dala na, diba? Tatawagan ko yun siya, magdala ka ng ganito, ganyan, walang ulam. Buti na lang yung friend niya may tindahan, may pakinabang din, may mauutangan. So yun, kung hindi ka lang marunong magdala ng problema mo dito sa buhay ko, mabaliw ka. Buti nga may YouTube ako eh, parang kayo na yung kausap ko talaga sa buhay ko. 5 years now na ako sa YouTube. Ganito. Parang yung ginagawa ko yung kachismisan kayo. Parang may kausap ko sa cellphone, pero yung mukha ko lang pala yung nakikita ko na malaki. So yun guys, no? Ang buhay ng tao, hindi mo alam talaga hanggang kailan ka, hindi mo alam yayaman ka ba, hindi mo alam mamatay kang mahirap, hindi mo alam mamatay kang mayaman, no? Ganun ang life. Dito kasi sa Pakistan, pag may namamatay dito, i-announce yan, malaking speaker, yung mosque nila, kumbaga simbahan, dinig na dinig yan sa isang barangay. So yun, pagsasabihin, huy, gumising ka na dyan. Ang aga-aga, may ina-announce na namatay. Gumising ka dyan. Magtanong ka kung sino yung namatay. Baka friend mo, ganito, ganyan. Puntahan nyo. So, yun. Sabihin ko kay Elias, bakit siya namatay? Ganito, ganyan. Wala naman siyang sakit. Sabihin lang, dito ang bait-bait nila kausap. Pag may patay sila, ganun lang sabihin talaga. Ay, hanggang doon lang talaga binigay sa kanya ni Allah.
Hanggang doon lang talaga yung buhay niya. Ganun lang. Walang maraming rason, walang maraming mga excuses, walang maraming sabi-sabi na, ay, paano to? Ipa-autopsy to. Bakit namatay? Ganito. Di ba sa Pilipinas, ang dami nating kaartihan, ang dami nating, sabihin, justice for ganyan, ganito, ganyan. Dito walang justice. Pag namatay ka, isang araw, pag namatay ka ng umaga, ilibing ka pagkahapon. Pag namatay ka ng gabi, ilibing ka kinabukasan. So, yun lang maganda dito kasi, yun, tanggap na tanggap nila yung pagkamatay sa mahal ng kanilang buhay. Ganun lang. Lahat ng tao, mag-condolences, pupunta sa inyo, ng sympathy. Ang ganda dito kasi yun lang. Ganun lang talaga, binigay ni Allah sa kanya, hanggang doon lang talaga. Kaya yun, pag namatay din sa ibang bansa, wala ring mga autopsy, inuuwi yung mga bangkay na mga nila dito sa Pilipinas, yung mga mayayaman, uuwi dito. Pero yung iba, pinipili din doon na lang ilibing. Yung iba dito talaga sa Pakistan, lalo na pag medyo malaki-laki ang pamilya. So, yun na guys, medyo mahaba-haba na yung aking bunganga, napunta na sa imbis na sa buhay, update sa live, napunta na dun sa So, yun na. Madali lang dito ispilingin ng mga tao. Pag mahirap ka, mahirap ka. Pag mayaman ka, mayaman ka. Ganun, pag third class ka. Ganun lang dito. Walang maraming sat-sat. May nakita ako ngayong interesting na trending sa Pilipinas. Isang namalimos, badyaw, nakabili ng bangles, ang laki ng bangles, 205,000. Sabi ko, ay yati, uwi na lang ako ng Pilipinas, mamalimos ako. Nakabili pa ng 200,000 na bangles, no? Grabe. Mamalimos ka, gano'n ang mo. Tapos yung iba, yung mga badya, yung mga naka-braces na yung mga ngipin, o diba, yayaman yun, saan ka pa? Habang yung iba, nagkanda-ugaga sa pagtatrabaho, wala pa rin. Yung iba, namamalimos na, nakakaipon pa ng 100,000. Dami na ng mga anak yun, ha? This is it, guys. Balita sa ating elepante na Rosana. Abangan nyo lang ang buhay ko dito sa Pakistan, na ang masalimuot na buhay na kapag-asawa ng foreigner. Grabe, no? Ang bobo ko talaga. Foreigner ang asawa. Tapos ganito pa rin ang nangyayari sa buhay. Imbis na makaluwag-luwag ka kasi foreigner ang asawa, no? Ganun sa atin sa Pilipinas, pag foreigner ang asawa, mayaman ka. Pak na pak si Inday, ay foreigner ang asawa. Yung pala, pagdating dito, mangahoy ka pa rin dun sa kabukiran. Mag-harvest ka pa rin ng mais. Maggarap ka pa rin ng palay. Ay, siyempre. Mabuti pa sa Pilipinas. Pwede ka pa magtinda ng banana Q. Banana Q kayo dyan. Tag 5, kamote Q. O, diba? Donut. Dito walang ganyan. Hindi uso. Sabihin nyo magnegosyo dito. Naku, ang daming nagnegosyo dito. Sarado lang din ang pupuntahan. Ang mga tao dito is abroad talaga. So, this is it, guys. Dumating na yung aking mga estudyante. Anong oras na? 12:19, di ba pala? Maraming salamat sa inyong pagpakinig sa akin araw-araw. Sana po sa nanood, sana ay tangkilikin ang aking video para po sa aming pamilya. At saka, sana wag kayong magsawa at wag po kayo mag-skip ng aking ads, kasi doon lang po kami nakakakain kapag hindi kayo mag-skip ng ads. So, thank you so much. Salamat, and God bless everybody.
God bless us all and God give us peace to all country. Salamat and God bless everyone. Subscribe to my channel, Rosana Elias. Nabuang na si Rosana. God bless everybody. Bye!